Mabilis silang tumakbo sa ilalim ng underground tunnel at patuloy na binabaybay ito na pausal ang ating bida na sana'y ligtas lamang ang kanilang tinatahak na daan at hindi mapanganib. Napamura naman ang kasama ni Rogue dahil unti-unti nang nauubos ang kanyang espiritual na lakas dahil sa mga restriction sa loob ng kulungan. Tinanong siya ng isa, kung kaya pa ba niyang tumakbo. Hindi ko itatanggi ang sinasabi mo pero kahit ang base na ito ay kakaiba, yung mga nasa loob hindi man lang nila nararamdaman ang kahit anong galaw mula sa labas. Alam ko namang ang kulungang ito'y gawa ng mga sinaunang bayani pero hindi ko maintindihan kung bakit ganito kahigpit. Sigurado ako na dinisenyo ito para sa mga labanan ng mga old heroes. Ang bawat depensa rito ay sobrang solido, kahit isang lamok ay hindi makakatakas habang binabaybay nila ang daan. Kahit papaano nagawang buuin ang ganitong uri ng kulungan sa buong mundo. Ang dalawang mundo, sa loob at sa labas, ay hindi kailanman nag-ugnayan. Sa loob ng maraming dekada, nagbago na ang lahat. Pero sa puntong ito, isang pag-atake mula sa labas ang lumusab at nilabag ang depensa ng base na patigil ang mga kasamahan ni Rogue nang biglang yumanig ang buong kulungan at umilo ng matindi ang sahig sa itaas. Sa hindi inaasahang pagkakataon biglang sumabog ang lugar kung saan sila nakatayo. Kanya-kanya silang nagtakip upang hindi mabulag ng matinding liwanag at lakas ng pagsabog. Sa unang pagkakataon, ang sinag ng araw mula sa labas ay tumagos sa loob ng madilim na hawla. Nagliparan ang mga alikabok at mga bato sa paligid. May isa sa kanila ang agad na nagtanong kung maayos lang ba ang lahat at kung may nasaktan ba sa malakas na pagsabog. Sa liwanag na matagal na nilang hindi nasalayan, ang 2 taong dati nababalot ng dalamhati ay napatitig sa itaas. Doon tumingin din si Rogue, nagtataka kung sino ang nasa ibabaw. Unti-unting naglalaho ang usok sa itaas ng kulungan. At sa paglilinaw ng tanawin nasalayan nila ang isang bayani, si Shangang. Nakaharap siya kay Rogue, at si Rogue na may tahimik na nakatingin pabalik sa kanya. Walang salitang binitiwan ang ating bida habang si Shangang ay nagwika na sa wakas nakita na rin niya ito. Naglapitan ang mga kasamahan ni Rogue upang alamin kung sino ang tumawag sa kanya. Ngunit agad nilang napansin ang 2 makapangyarihang lumang bayani, sina Loya at Shangang, na nakatayo sa itaas ng kulungan. Napasanggal si Hong sa gulat nang muling makita ang mga lumang bayani. Na itanong niya kung bakit sila ngayon lamang dumating at hindi noong mga oras na higit silang nangangailangan. Napilitan si na harangan ang kanyang bunsong kapatid upang huwag na itong kumilos. Ipinaalala niya na hindi na sila dapat gumawa ng padalos-dalos na galaw sa mga sandaling ito. Mas mainam na ipaubaya na lamang nila ang lahat kay Shangang at sa iba pang mga lumang bayani. Samantala nagtanong si Sheng kung ang ibig bang sabihin ng pagdating ng mga lumang bayani ay may pagkakataon na silang makatakas mula sa kulungang iyon. Mabilis naman itong kinumpirma ni Chen na sinabi niyang tiyak na makakalaya sila dahil ang 2 nilalang na nasa itaas ay hindi basta-basta sila ang mga tagapangalaga ng Li family at Gong family. Narito sila ngayon upang tapusin ang digmaan laban kay Ikegami at sa iba pang mga taksil na lumang bayani. Habang nakatayo pa sa itaas, nagsalita si Shangang, nagpapaalala na dapat na silang magmadali upang makalabas at tuluyang makatakas mula sa lugar na iyon. Ngunit nagtataka si Lady Lin kung bakit naroon ang mga lumang bayani sa rejuvenated prison, gayong dapat ay abala sila sa pakikipaglaban sa mga kaaway sa labas. Bigla namang bumuhos mula sa itaas ang mga silweta. Kulay dilaw ang liwanag. Ito'y tinatawag na ang panlabas na enerhiya ay nagmamadaling pumasok matapos mabasag ang kulungan. Nahihirapan itong sumiksik sa loob ng napakatibay na lugar na tumatanggi sa anumang enerhiya. Mabilis na nanambalik ang lakas ng ating mga bida, at kasama na rito ang kanilang paggaling mula sa mga sugat na natamo sa matinding pakikipaglaban. Masaya sila dahil sa wakas ay magagamit na nila ang War Spirit. Mahigpit na napahawak ang isa sa mga kasamahan ni Rogue at mariing sinabi na babawiin na nila ang lahat ng nawala sa kanila. Isa-isa nilang inabsorb ang enerhiya, at mabilis na kumalat sa paligid ang kani-kanilang mga aurang kulay pula. Kasabay nito ang labis na saya nila dahil nakalabas na rin sila mula sa kulungan. Ngunit halos lumuwa ang kanilang mga mata sa nasaksihan sa kanilang harapan. Naroon ang ilang old heroes na nakikipaglaban sa isa't isa. Bihira lamang makita ang ganoong tanawin, at sadyang malaking karangalan para sa kanila na masaksihan ito mismo sa kanilang harapan. Nanginginig ang kanilang mga katawan, sapagkat kung naroon ang 5 sa mga old heroes, malinaw na nakahanda ang mga ito na magpatayan para lamang mabawi ang lahat. Ang kanyang katawan na kanina'y nanginginig sa takot ay biglang napalitan ng matinding kasabikan,
at sumigaw siya ng ubod lakas na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagtaka si Phoenix dahil may tinig na nakaagaw ng kanyang pansin, sandaling nayanig ang kanyang konsentrasyon at hindi siya agad nakapag-focus sa laban, samantala si Ikegami ay dahan-daang lumalapit para bang walang paggalang sa dangal at determinadong patayin si Phoenix. Ngunit hindi rin naiwasang malito si Ikegami, napansin niyang ang bawat tao sa rejuvenated prison ay nakaranas ng breakthrough, kaya napaisip siya kung ito ba'y epekto ng mga restriction ng kulungan. Habang nag-iisip pa rin si Phoenix, pinagbulay-bulay niya kung ang tinig na kanyang narinig ay mula kay Lala. Napangiti siya sa kalooban dahil ibig sabihin nito'y buhay pa ang mga kaibigan ni Rogue. Ngunit sa likuran ay sumigaw si Ikegami dahil alam niyang ang atensyon ni Phoenix ay napunta na sa iba. Sarkastiko niyang binalaan si Phoenix na dapat ito'y mag-focus sa kanya, hindi sa ibang direksyon, dahil siya ang tunay na kalaban. Kasabay nito, walang pag-aalinlangan na pinakawalan ni Ikegami ang kanyang atake, ang Snake Tail. Bigla itong sumalobong lumitaw sa paligid ng direksyon ni Phoenix, dahilan upang magulat siya sa matinding karahasan ng kalaban. Naka-recover agad si Phoenix at aminado siyang na-distract siya sa tinig ni Lala, gayunpaman agad niyang ibinalik ang buong atensyon sa kalaban sa kanyang harapan. Mariin niyang hinanda ang kanyang espada. Sa isang mabilis na galaw, winasiwas ni Phoenix ang kanyang espada na hugis pamaypay at mariing binigkas. Red Feather, walang makakatakas sa aking mapangwasak na apoy. Agad na sumiklab ang matitinding alab, kumakalat sa paligid at tila nilalamon ng hangin. Ang mga apoy ay naglalagablab, nagiging isang dambuhalang anyo ng Phoenix Flame, at sa laki nito'y halos masakop na ang buong rejuvenated prison. Samantala, hindi nagpahuli si Ikegami. Sa malamig na ngiti, ginamit niya ang taijutsu ni Orochimaru. Biglang kumislap ang malaasol na enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan, at mula rito'y sumalakay siya patungo kay Phoenix na parang asul na kidlat na pumupunit sa hangin. Dalawang kapangyarihan ang nagbanggaan, ang naglalagablab na pulang apoy at ang malamig ngunit nakakapanlumong asul na enerhiya, isang labanan na yayanig sa mismong pundasyon ng kulungan. Matapos ang mabagsik na salpukan nina Phoenix at Ikegami, unti-unti ring hamupa ang usok at sa paglilinaw ng paligid, lumitaw sina Shangang at Loya. Kaagad na napansin ni Shangang ang malaking pagbabago kay Rogue. Noong huli niya itong nakita, hindi pa ganito kabangis at kasidhi ang aura ng binata, ngunit ngayon, makalipas lamang ang ilang buwan sa rejuvenated prison, ibang-iba na ang kanyang tindig, tila isa ng tunay na mandirigmang hinubog ng impyerno. Lalo pang tumaas ang kapangyarihan ni Rogue nang ganap na siyang makapag-transform sa isang war hero. Hindi maiwasan ni Shangang na ikumpara ang sarili sa kanya, habang si Rogue naman ay tahimik lamang na nakatingin para bang walang anumang pakialam sa presensya ni Shangang. Dahil dito, biglang nag-init ang ulo ni Shangang, nagumbok at nagsilabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Rogue, sigaw niya, noong una natalo mo ako, pero ngayon babawi ako. Hindi matatapos ang araw na ito nang hindi ko napapawi ang kahihiyan ko. Handa na siyang sumugod para sa isang suntukan, ngunit biglang gumalaw si Loya. Ginamit niya ang pagkakataon at mabilis na lumihis, umatake mula sa ibang direksyon. Sa loob lamang ng isang iglap, ilang pulgada na lang ang pagitan nila ni Shangang. Nabigla si Shangang, hindi niya inaasahan na bigla na lang sisulpot si Loya sa mismong harapan niya. Walang kahirap-hirap na sinalo ni Shangang ang pag-atake ni Loya. Bahagya lamang niyang itinaas ang espada at agad na naglaho ang asul na enerhiya ng kalaban. Napakunot ang noo ni Shangang at mariing nagtanong, Loya, bakit ka umatake ng palihim? Wala ka na bang respeto sa may kausap? Lalong umumbok ang ugat sa kanyang noo. Kung wala ka ng dignidad, huwag mong asahan na irerespeto pa kita bilang isang tunay na kaaway. Ngunit sarkastikong ngumiti si Loya at malamig na tumugon, hindi na importante ang dangal sa oras na ito. Ang nakataya rito ay buhay at kamatayan. Kailangan kong iligtas sina Rogue at ang iba pang nakulong sa rejuvenated prison, at isa pa, kung ikaw mismo ay naabala ng ganoong bagay, anong silbi mo pa bilang kalaban? Samantala sa kabilang dako, tinipon ni Rogue ang kanyang mga kasamahan. Malakas at mariin ang kanyang tinig habang nagbibigay ng utos. Lady Lin, magpahinga ka muna, kami na ang bahala sa unahan, at si Xiao Buo siguraduhin mong may layo sa panganib. Huwag siyang lalapit sa rejuvenated prison. Nagulat si Lady Lin, hindi siya makapaniwala na handang isakripisyo ni Rogue ang lahat para lamang masiguro ang kaligtasan nila. Sa kalooban niya, ramdam niya ang bigat habang sila halos wala silang maiaambag. Lumapit si Chen at marahang kinausap si Lin. Umalis na tayo, sundin natin si Rogue. Kung ipipilit pa natin ang laban, baka hindi na tayo umabot ng umaga. Mas mabuti pang magpalakas tayo at kapag dumating ang oras, babalik tayo rito para tumulong sa mga nangangailangan. Maingat niyang binuhat si Xiao Buo mula sa mga kamay ni Lin. Ako na ang bahala, kung ipipilit mong lumaban ngayon baka ikapahamak mo lang.
Mahina ka sa malapitang laban at ayokong mamatay ka ng walang saysay. Lumapit si Chen kay Rogue at ipinaalala sa lahat na kung nais nilang manatiling buhay, mas makabubuti na manatili sila malapit kay Rogue upang hindi na sila mahirapang lumayo. Ayaw sanang sumang-ayon ni Lin sa mungkahi ni Chen, ngunit naisip niyang mas mabuti nang isipin ang sariling kaligtasan bago ang iba. Minadali rin siya ni Chen na kung kinakailangan ay bilasin niya ang kilos upang makasunod agad sa mga utos ni Rogue at hindi mapag-iwanan. Tumayo na lamang si Lin dala ng bigat ng kalooban, inisip niya na mahina pa siya ngayon kaya't sa pagkakataong ito susunod muna siya, ngunit sa susunod na laban nangangako siyang hindi na siya magiging walang silbi kundi mas malakas pa kaysa sa iba. Tinalikuran niya si Rogue at si Chen. Isinuko ang lahat ng pangyayari sa kanila, tahimik niyang idinalangin naway maligtas ang lahat ng kanilang mga kasamahan at walang masawi. Samantala inutusan na ni Loya ang kanyang dambuhalang lobo na si Xiaoba na ipakita na ang tunay nitong kapangyarihan, agad namang umatungal ang alaga niyang lobo, yumanig ang paligid. Sa isipan ni Loya alam niyang naka-breakthrough na si Shangang, ngunit handa pa rin siyang subukan ang kanyang makakaya kung hindi baka dito na magtapos ang lahat. Kahit nasa antas na ng advanced war hero si Shangang, naniniwala siyang kaya pa rin itong pigilan kahit kapalit ang sarili niyang buhay. Tulad ng inaasahan mula sa isa sa tatlong pinakamakapangyarihang pamilya, taglay ni Shangang ang lakas na bunga ng walang hanggang yaman at mga yamang nakukuha mula sa kanilang angkan. Hinanda na rin ni Shangang ang kanyang espada at nang bahagya niya itong salina ng kapangyarihan, bigla itong nagningning at nagliwanag ng matindi. Winasiwas ni Shangang ang kanyang espada at agad na kumalat ang naglalagablab na apoy na bumabalot sa talam na puno ng aura. Lumulisik ang kanyang mga mata para bang wala ng halaga ang presensya ni Loya sa kanyang harapan. Mula sa kanyang espada damaloy ang matinding aura na dumiretso patungo kay Loya, nakasakay pa rin ito sa kanyang dambuhalang lobo na si Xiaoba, ngunit tumama ang atake ng direkta sa katawan ng hayop. Nagulat si Loya sa bilis ng pangyayari, ang kanyang tapat na lobo ay biglang nauwi sa malagim na kamatayan. Ang tila matibay na katawan nito ay naging parang mantikilya, tinunaw ng kapangyarihan ni Shangang. Kung hindi ito nakatalon sa huling sandali, tiyak na pati siya ay nadamay na rin. Namatay si Xiaoba, isinakripisyo ang sarili upang mailigtas ang kanyang amon, samantala nakatindig na si Shangang. Mahina kong ibinalik ang espada sa kaluban, ang kanyang tindig at aura ay nagmistulang eksena mula sa isang makapangyarihang pelikulang aksyon, malamig, mabangis at walang bakas ng awa. Kahit anong sigaw ni Loya naglaho na parang bula ang kanyang tanging mahal sa buhay, ang lobo niyang si Xiaoba. Malamig na tinalikuran siya ni Shangang at may halong pang-uuyam na sinabi, kahit hindi ko pa ibinubuhos ang buong lakas ko, hindi mo pa rin ako kayang pigilan. Naisip mo ba talagang makokontrol mo ang isang advanced war hero matapos kong mag-breakthrough? Ano sa tingin mo sa akin? Isang hamak na walang talento. Lalong nabuo sa isipan ni Loya na hindi simpleng tao ang kaharap niya. Ang lihim ng kapangyarihan ng pamilya ni Shangang ay higit pa sa inaasahan, tila wala itong hangganan sa pag-angkop ng lakas. Iwinasiwas ni Shangang ang kanyang balabal para bang walang nangyari at sa malamig na tinig ay binalaan si Loya, kahit hindi ko gamitin ang war spirit, kaya kitang patayin anumang oras.